Yun, what's up mga idol? Ayan, ang gagawin naman natin ngayon ay magpapalit po tayo ng charging pin. So hindi po ito nag-charge, walang reaction. So sabi ni sir, sira daw ang saksakan. Medyo maluwag na siya. Sabi naman niya, buhay ito, hindi lang daw nag-charge. So baka mamaya nag-iinit na ito. Ayan nga mga idol, lumabas pala siya. So malamang may tama ito mga idol. So lubat lang ito. Ayan, in-open natin. So ayan, so hindi talaga siya nag-charge. So kapag ganito na may sign na battery, lubat po yan or drain. So ang problema lang talaga ay hindi po nag-charge. So ayan, buksan na natin to. Paano ba ito palitan ng charging pin? So step by step po natin gagawin mga idol. So ayan, tanggalin natin itong SIM tray at iangat natin ito. Plastic ito mga idol. Ayan, nayupi po pala ito, nabagsak siguro ito eh. Baka natanggal ang charging board nito. Kasi walang reaction eh. Parang nakita ko hindi naman siya wala namang bali sa ilalim. So baka nabagsak to, banda pa ba? Ay, nakabuksan na pala to dati. Yun, tanggal na. So, tanggalin natin ito. May secret screw ito sa ilalim. Tigas siya tanggalin. Yan, daming screw niya sa ilalim. Tanggalin natin itong mga screw mga idol. At maraming salamat sa lahat na nagtitiwala sa Chulfon TV. Sa mga gustong magbayos, pwede kayo magpalalamob, LBC, GNT. Pwede rin po walk-in. At ito naman mga idol, kalugar ko lang po ang may-ari nito. Walk-in po ito. So malapit lang siya. Nag-canvas ito kahapon at nagtanong siya kung magkano ang palitan ng Type-C na charging pin. At ngayon, dinala niya at pinagawa na. So hindi po niya ito dinala kahapon, tinanong lang po niya. Kaya ayan, pinabalikan ko ng 1 hour para i-charge pa. Yan, tanggal na natin lahat ng screw sa taas. So hindi natin alam kung ano yung ginawa dito dati. Baka charging pin din or wala ng mga paa. Yan yung mahirap kung wala na yung naghihinangan ng charging pin ay charging board na po ang papalitan natin para magtagal talaga siya. Kasi kung wala ng mga paa at replacement lang po ang ilagay nating charging pin ay medyo madali lang talaga yan. Hindi kagaya ng kung charging board man ipalit natin, buo na. Pang matagalan talaga yan. Kasi kung replacement lang din ilagay natin at wala ng mga paa, lapatan ng charging board, yun yung medyo siguro buwan lang, 3 buwan, 4 na buwan, pwedeng bumigay agad. Either kung buo ilagay natin, taon yan bago masira. So yan, angat natin to. Yan, angat natin. Kukulang ang ginamit natin. At ayan, yun na nga ang sinasabi ko. So hindi naman natanggal ang charging pin, charging flex. So tanggalin natin ito. So parang meron akong charging board na buo nito mga idol. Yun, gawa na nga. Parang ito rin yata ang ginalaw dati. So malalaman mo kapag pinalitan na. Yun, medyo may flux na. Tanggalin natin to. Ito yung tinatawag na charging board. Dito nakakunikta ang charging pin. Ayun na nga mga idol, nasunog pala to. Nangitim na Yan nangitim ang pinaka charging pin. So pala tandaan ito na overcharge ito. Ayun, sunog Positive ito mga idol, positive din ito na sunog So kalawang na. So kailangan natin palitan, tanggalin natin. So meron akong original charging board nito mga idol. So ang gagawin lang natin dito ay palitan natin ng charging pin. Kasi wala namang budget sa charging board. Apply tayo ng flux at hot air. 350 heat temperature ang ginamit natin. So yung air naman ay 40. So gawin natin 60 para. Kasi kung init lang mga idol at walang air, so hindi po yan masusunog yun. So dapat tamang air lang. So ang ginamit ng hot air ay Quick 2008 mga idol. Ayan, tanggal agad So nangitim na talaga siya. Kitang kita yung nangitim Ayan Apply tayo ng flux mga idol. Linisan natin yung mapa kasi nasunog na. Ayan, apply tayo ng tingga.
At linisan natin. So kapag may plugs, madali po kumapit ang tingga. Kailangan natin linisan at lagyan ng tingga mga idol para madali kumapit ang charging pin na ilalagay natin. So ayan. Medyo ano na siya. Meron na siyang kapit. So ayan mga idol. Siyempre, marinig pa rin kayo kasi dire-diretso to eh. Medyo makapal ito. Yung mga idol, yung mga gilid-gilid to, kahit magdikit yan, yung pangalawa, pangatlo, pangapat, yan. Kahit pagdikit-dikit lang, ay ayos lang dahil positive at ground po yung mga gilid-gilid. So, dalawang linya. So, ito yung charging pin niya mga idol. Ay, natanggalan na natin, nangitim na oh. So, hindi hininangan to. Nangitim na oh, hindi siya hininangan nung ano, pinalitan. Kaya, ayan, natanggal ka agad. So, kailangan natin hinangan or cut. So, kailangan natin lagyan ng tingga ang paa nito mga idol para ano, hindi siya mangitim. Ayun oh, parang hindi siya nilagyan, diretso lapat lang. So, ito yung ipapalit natin bago. Brand yung mga idol, ayun oh. Ito, kitang-kita pa oh. So, yung isa nangitim na siya, nasunog na. So, para mas madali kumapit ang pinaka charging pin doon sa charging board mga idol, lagyan natin ng tingga ang mga paa. Hindi na siya gold. Kanina gold ang mga paa niya. So ngayon, may mga tingga na to mga idol. So ang gagandahan nito, kapag ilapat na natin to sa charging pin, ay madali na kumapit. Ayan. So kitang-kita na po yung mga tingga na nandito sa pinaka-pin. So dumikit siya. So kapag dumikit na ito mga idol, so madali na po siya lumapat doon sa pinaka-charging board. So ayan, kitang-kita naman, may mga tingga na. So ito yung kanina, ayan, nangitim na siya. So ayan. Para madali din sa mga idol, ang technique diskarte para hindi talaga malusaw ang mga paa niya. Lagyan nyo ng plugs. Importante ang plugs, magpalit kayo ng charging pin mga idol. Lalo na kung type C. Lagyan nyo ng tingga para madali siya kumapit or hindi magsitalsikan ng mga parts or hindi masunog itong gitna ng charging pin mga idol. So ipatong lang natin. So kapag lumambot na yan, may mga paa kasi itong mga idol, dalawa dito, dalawa din sa kabila. So kapag pumasok na sa ilalim yan, matik na yan, didikit din yung mga paa ng charging pin. So ayan, antayin natin pumasok. Kapag pumasok na yung mga gilid-gilid yan, matik, ayan, pumasok na yung kabila. At yung kabila, ayan. Ayan mga idol, sapul agad. Matik na to, dikit na siya kagad. Yung para kasi pinilala sa kanya. Yung para pinilala sa inyo, ano eh. Yan mga idol, saktong-sakto talaga siya oh. Lapat na lapat talaga siya oh. So tingnan natin kung mag-charge. Kanina walang reaction. Ayan, nakabit na natin ang charging board. So salpak natin yung battery. Charge na natin at tingnan natin kung nag-charge. Ayun, sa full mga idol, isang lapatan lang. So overdrain ito yung mga idol. Ayan ah. Yan. So kabit na natin. Dire-diretso ang ating gawa. Kabit na natin to. Yung pinaglalapatan ng speaker. Frame ng speaker. Solved na mga idol, ang bilis lang. So fingerprint, una natin paglagay. Saka natin ilagay itong housing. Ayan. So nalubat siya. Tingnan natin kung magkarga. Habang ilalagay natin itong screw. Hindi na natin hininang yung mga paa dahil may tingga na tayong nilagay kanina. At kumapit na yun nung pag hot air natin. So
So, balik natin lahat ng screw. Yun, basta natin nalagay ang screw, linisan natin to. Ayan, okay naman, malinis na. Hindi naman siya makapal. So, apply tayo ng double adhesive. Yan, lapat na natin. So, double adhesive lang po ang nilagay natin. Hindi natin 7,000. Yan, pitit na siya. Balik natin to SIM 3. At tingnan natin kung mag-charge. Ayan, overdrain. Antayin natin mga ilang seconds mga idol. Magkarga na yan. Balik po tayo mga ilang seconds lang. Ayan, maligayang magbabalik. So, ilang minutes lang mga idol. Ayan, nag 7%. So, normal na talaga siya. Siho na po natin. So, ganun lang kasimple ang gawin mga idol. So, ayan, yung mga ganito, wala na to. Papalitan na, sira na talaga ang charging pin. So, tingnan natin kung mag-charge na naka-on. So, ayan, nag-charge na siya. Nag-8% na mga idol. Oh. Yun, normal charging. Yun. So, ganun lang kasimple. Maraming salamat sa nanood. Sana i-support niyo po ang video natin. Ito po yung binabitan natin. Maraming salamat po. Bye-bye.